Salamat po, tayo natin tumayo. This might be one of the advices na pwede nating i-share sa inyo from the pulpit.
it's not going to be more on Bible passages. It's not about more on theological topic. This is going to be practical advice para sa ating lahat, lalo sa mga magulang, mga kabataan, who are passing through some tensions and stress. As young as 7 years old, may mga bata na nagpapakamatay. If you would remember, sa Japan, there is a forest called suicide forest. Hindi po biro na tawagin yung suicide forest because all the people who would like to kill themselves, pupunta na sila ron and they would kill themselves. As young as 7 years old. So, stress and tension is real. Kung di po natin papakinggan ang mga payo sa atin, especially mula sa salita ng Diyos, you will just end up another addition sa mga pamanaw na bigo. Psalm 119 sa inyong mga Bible, verse 143. Psalm 119, verse 43. I want you to listen. Salamat kung kayo po ay jolly, masayahin, people, you're the light of the crowd, salamat sa Diyos. But there are people in your group na kailangan nyo mabigyan ng payo. And that would save their lives. Basahin po natin ang 119 verse 143. Okay? Medyo mahaba lang siya. Psalm 119 verse 143, begin. Listen, kabagabagan at kahirapan, humawak sa akin. Okay? Then, isa pong talata sa chapter 94, verse 19. Begin. Pagpalain ng Diyos Ama, ang kanyang salita, magsipo tayo lahat. Salamat po. Ang biyaya ng ating Ama sa langit ay sumainyo sa pangalan ni Yesu Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. If you are passing through some tension and stress, this is for you. If you're having some friends or loved ones na dumadaan sa matinding kagipitan ng pag-iisip, this should help them. I want you to listen how to deal with tension and stress. And it's going to be medyo mabigat sa puso muna ang ating pag-usapan sa umpisa sapagkat I will show you some statistics which causes tension and stress, but at the end you will see how are we going to deal with and overcome. And I will show you two videos. One, biktima siya ng stress at it sounds like he is going to die any moment. But the second solution, how to fight tension and stress. And with several crises sa ating bayan, sa ating ilang bansa, kabi-kabila ang kriminalidad, bagyo, welga, pagtaas na lahat ng bilihin, lahat na lang nagtaas, wala ka nang masuotan, wala kang nakitang kunting liwanag sa tingin mo, and we see desperate households, hindi lamang tatay, nanay, even the kids in the house or in the home, ay binabalot na ng tension, pati mga binatang dalaga, pati mga teenagers. Hinahanap yung magdudulot ng stress and tension sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, na most of the crisis we have ay bunga ng ating sariling pagsuot doon na dapat hindi ka nagsusumuot doon. Again, most of our conflict sa bahay, sa paligid, tayo ang may dahilan. We are the ones who inflict those in our lives. Let me give you an example. Some young people are trying to look for the right one. They're trying to look for the right person
na magiging future partner nila. I think the best thing that you should do is not to look for the right one or the Mr. or Miss Right, but first of all, you should be the right one. Pastor, ako po ay nag-iisip ng nag-aasawa. Ako po ay nag-iisip ng lumagay sa tahimik. Sana nga pagtahimik, ang kasusutan nyo pag nag-asawa kayo. Hindi po paglagay sa tahimik ang pag-aasawa. Nilagay lang yun ng mga tao, ng mga Pilipino, sa panahon na naisip nila na dahil sa tambay, nakatunganga, pakalat-kalat, walang progreso ang buhay ng mga kabataan ito, tapos mabasok sa gulo, nakikipag-away, nakurusahan dahil ang isa nanaksak. So, para sa mga magulang, ang gulo-gulo ang buhay mo siguro pag nag-asawa ka, matatahimik ka. Doon nila nalagay yung lumagay ka sa tahimik. No. Hindi po paglagay sa tahimik ang pag-aasawa. Kundi ka handa, pumapasok ka sa matinding gulo ng buhay mo. Buksan yung Bible, 1 Corinthians 7:36. Then let me give you this advice. Anong edad dapat papasok ka sa pag-aasawa? I-share nyo ito sa inyong mga anak. I-share ito sa mga anak, pwede yung sabihan. 1 Corinthians 7:36. Basahin natin ng malakas, mga kapatid. Begin. Ngunit, ano edad dapat mag-asawa? Yan nyo, sumapit na sa kanyang katamtamang gulang. Okay, ano yan? That's age of maturity. Meron ko nabasang post, ang ganda eh. Nakalagay doon, to all 13, 14, 15, 16 years old, 17, don't think of getting married. Go to the kitchen and wash the dishes. Amen? Go to the laundry, maglaba ka. Edad 13, 17, 18, tumulong mo muna sa bahay. Don't you ever think of getting married. Amen? Hanggang hindi ka umabot sa katamtamang gulang. Sabi ng Bible dito, kung siya umabot sa katamtamang gulang, kailangan sundin niya ang kanyang maibigan. That's the age of maturity. Eh, pambiran, hindi nga marunong maghugas ng pinggan. Gusto mo kailangan mag-asawa? Ano kakakain ka sa mga paper plate? Di ba? May sakit yung kapatid mo, hindi mo binabantayan. Paano pag anak mo may sakit? Pag wala kang makita pagkain sa bahay, nagwawala ka. Paano kung sarili mo ng pamilya, wala kang makain? So until you reach that age of maturity, wherein you know how to handle things, hindi ka dapat lalagay sa pag-aasawa. At pagka dumating ka na sa ganon, ang magulang, bayaan kang mag-asawa. At dumating yung magulang, tityakin, na bago kayo payagan, dapat ayos na ang inyong pag-iisip. At least kahit pa paano may financial stability na kayo. Or kahit paano pagkakakitaan na kayo. Hindi pagkatapos magpakasal, mag-honeymoon. After week, uwi ka sa bahay, doon kayo makikikain sa bahay ng tatay at nanay mo. May mga magulang na gano'n, gusto doon nakatira. Ang mga anak niya nagsipag-asawa. Pati apo doon lahat. Kaya silang mag-asawa, kinukuba na sarili nila para pakainin ang kanyang mga apo, pati mga anak. Bakit hindi pa masama yan? Pero dapat yung lalaki at babae pa nag-asawa, hiniwalay sa kanyang mga magulang. Amen? Mabuhay ka sa sarili mong paa. Ang mga magulang may nakabang, nakabantay, nakagabay. Pero hindi ka titirahan sa bahay ng magulang mo para sila pa papagpapakain sa iyo. That's part of being stressful sa buhay. Marriage and family, by God's design, is one of the greatest privileges. Sobrang ganda na plano ng Diyos sa buhay mag-asawa, sa pagbuo ng pamilya. Ang sarap nun, buo kayong pamilya, naglilingkod sa Diyos. Kahit paano nabubuhay ng maayos, kumakain na kahit 2 beses na maghapon. At kahit maglakad pa pala sa simbahan, at least meron kayong buong tahimik na pamilya na naglilingkod sa Diyos. Pero ang plano ng Diyos, isusakin ng pamilya, sa umpisa pa lang, ang teenager, uudyo ka na niya, magkagusto ka na ron, ibigin mo na yun. Mga kapatid, hindi po pwedeng papilaw, nangangagat po yan. Makamandag po. The devil will destroy the very core of the home. And if you will notice, Proverbs 16, ito po yung description ng taong binabalot ng tension and stress.
Proverbs 15. Simulan natin sa verse 13. Salamat na lang sa Panginoon ang kanyang salita. Mayroong mga bad news na sinasabi ating kalagayan, but at same time may good news. Yan po sabi sa verse 13, pakibasa. Ang ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Ito po ang problema ng maraming tao ngayon. Mapanglaw ang puso at ang diwa niya ay bagbag. Pero sabi ng Bible, ang masayang puso, nagpapasaya ng mukha. A merry heart doeth good like medicine. Pagka ikay may masayang puso, ikaw ay parang epekto ng gamot. Hindi ka dapat maging lasa ng gamot. Walang gamot na masarap inamin. Walang gamot na sarap-sarap inamin. Ang sasama ng lasa. So you should not be the taste of the medicine. Listen, church. You should be the effect of the medicine. Amen? At mapasasaya mo ang mukha ng kausap mo. Hindi yung masaya puso mo, sasaya ka. Yung masaya ka, tatawa ka mag-isa. May problema yan. Tumatawa ka mag-isa? Taga-Mandaluyong kami. Baka taga-loob tayo. Di ba? Mental hospital. But if you have a merry heart, you will make the other person's face happy. Mapasasaya, mapagagaan mo buhay. Yung makita ka lang niya, naku, ang ganda ng kalooban niya. Hindi yung makita pa lang niya pagmumukha mo, nagmumura na siya sa isipan niya. Di ba may ganun eh? May mga tao po nakita mo, madinig mo ng pangalan. Pakita ko sa iyo, yung mga panahon namin, kailan niyo si Bentisoy? Oh, natatawa na kagad kayo eh. Si Bentisoy? Pag nagsalita pa yun, larang kamusama, namatay kasi siya eh. Nalaglag siya sa jeep. Di ba? Bentisoy pero kulay niya itim. Anyway, sinasabi natin mga kapatid, hindi po sa verse 16, hindi po sinabi. Basa, ang lahat ng mga araw ay masama. Tinan niyo ha, pag nagdadalamati ka, ang sama ng araw, walang mabuting araw. You are in pain. Ngunit siyang may masayang puso, lagi may kapistahan. Maintain a merry heart, mga kapatid. Magandang positibo, outlook sa buhay. Sa pantalata, verse 16. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa maraming kayamanan na may kabagabagan. It's better to have a little fear of God kaysa marami kang kayamanan. Pero natakot ka naman, baka haldupin ka, nakawang ka, patayin ka. A little fear of God is helpful. Verse 17. Ang sabi ng Bible, maigi ang pagkain gulay na may pag-ibig kaysa ang sarap na kinakain nyo. Pero napupuot naman kayo sa isa't isa. Pagtataniman dyan is nagtataniman ng puot. Kumakain kayo ganyan. Pero nagingit kayo. Andun yung kinabubusitan ng tao. Ang sarap na kinakain nyo pero kumukulo dugo mo sa kaharap mo. Sabi ng Bible, mabuti pa, gulay na lang kinakain mo, talbos, okra, talong, kamoting kahoy, kahit walang kanin, walang pambili. Pero meron kayong pag-iibigan sa isa't isa. You see? Ano pa sabi ng Bible? Verse 18. Ang tao may stress at tension, ano sabi? Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo. Dahil stress ka, ikaw ay intensyonado, ikaw ay humihila ng away. Pero sabi ng Bible, siyang makupad sa galit, ay pumapayapa ng kaalitan. Pa ikaw ay pacifier. Diba? Ano yung pacifier? Sa sumusubungan ng bata, tatahimik na sa kaiyak. Pacified siya. Yun ang trabaho ng pacifier. Tagapamayapa, hindi naggagatong. Gawain ni Satanas ang gumatong ng away. Ang palalain ng unang usap. Hindi sinabi ng isa, inihatid ng isa-isa. Dapat tayo tapon, hindi tayo imbudo. Hindi tayo sumasahod ng karumihan at ikakarap mo sa kanyang kapwa. Kundi dapat tapon ka. Pagka sinasabihan ka ng karumihan, tumatapon na sa labas, hindi pumapasok sa loob. Bakit binabara mo na kaagad? Yun ang sinasabing taong makupad sa pagkagalit. Ano pa talata natin? Verse 22. Basa. Kung saan? Subukan niyo mabuhay na hindi ka nakikinig sa payo. You thought you are right all the time. Walang magiging direksyon ng buhay ninyo. Mga kapatid, matuto tayo makinig. God has given you 2 ears. That means you listen more. Isang bibig, you talk less. Pagka hindi ka nakikinig sa payo, laging nagugulo ang mga panukala. Ngunit, sa karamihan mga tagapayo ay natatatag. Tsakin lang ninyo na yung payo pinapanggan nyo ay galing sa matinong tao.
Okay, hindi sa tao na, halimbawa sabi ko sa inyo kanina kumare, ako nagkakagulo mag-asawa, ano ba dapat mong gawin? Hindi sabi niya, mabuti, lumapit ka sa akin, eksperto ako sa pag-aasawa, nakakalima na nga ako Wala ng ganunan, hindi lang payo na matino. Pero sa matinong tagapayo ay matatatag ang buhay mo. Church, if you want to have that mind and wisdom of Solomon, if you want that mind and wisdom of God, particular, basahin nyo kagad ang Book of Proverbs. Basahin nyo sa inyo app, sa Tagalog. Basahin nyo ang buong chapter, lahat. And you will see, magbabago pag-iisip ninyo. Basahin nyo, bigyan nyo Diyos na Panginoong Diyos. Gabayan mo ako, intindihin ko itong salita mo ito, yung Book of Proverbs, yung kawikaan. Your mind will expand. Magiging maganda ang oras sa paligid. And yung binasa natin mga talatang yan, yung mga negative yan, these are all symptoms of people who have stress and tension. And they represent those times na parang nagpipihit ka ng gitara, yung tinuturo may gitara, pag hindi mo basta iningatan yung pagpipihit ng gitara, and pag dumating sa limit niya, it would snap. Pag yung lobo, hindi mo binantayan ang paglagay ng hangin doon, it would explode. So, pagka dumating na sa dulo, it would snap, parang bulkan, pumuputok, at magiging perwisyo pa sa sarili mong buhay. And almost everybody, sa atin araw-araw, you will hear people na ang buhay parang kwerdas ng gitara, umiigkas, naririndi, at huwag nawagan siya tiyempuhan, ikaw pa masasaksak. It happens all the time. Balita lang sa araw, 5 lalaki nakasakay sa tricycle, bumaba sila, at kumuha ng kutsilyo yung lalaki, sinaksak yung driver. Ganun lang. Ang dahilan, nabubusit siya sa kanyang kainuman sa kabila. Ganun kabobo ang maraming tao na nakipag-inuman, nakipaglasingan, stress, ang sinaksak sarili niya. Ang ibang tao naman, nagdulot ng stress sa kanyang kapwa. Mayroong pastor sa isang church. And I don't believe tama ang ginawa ng tao at tama ginawa ng church. Sa kanilang church, bawal ang magriring ng telepono. Bawal ang sasagot sa mga sa cellphone. Dapat nakalagay doon, silent mode. Mga kapatid, hindi po pwede sa atin yun. Dito, hindi bawal. Mag-ring ang telepono mo. Pag nag-ring, bumaba ka, kausapin mo sa baba. Hindi ka makakarinig sa kanila mga bagay. But this church, ito yung sa kanakwento ko. Hindi ko sabihin kung Pilipino o Amerikano. Nag-ring ang telepono. Alam mo, maaari ng Kristyano, hininaan niya, pero kung ba't nag-ring? Lahat ng tao tumingin sa kanya. Nagigiling sa kanya, na parang nagkasara siya ng malaki. Yung kaya siya pilit niyang patayin. Hininaan niya, nag-ring na naman. Napilit na siya bumaba. Pero pag mababa siya, tinitingnan siya ng mga miyembro na para sa napakasamang tao. At sabi ng pastor, hiya ka! Pinagalitan siya, pinahiya siya. Hindi ba naintindihan? Bawal yan! Ganun siya. Hiyang-hiya yung Kristyano. Hindi naman niya sinasadya. Gantas ang service, ang mga Kristyano naroon, ang mga hipokrito, tinit siya malaulog ang paa, parang buti nga siya. Parang ganon. Ang sama ng kalooban niya, hindi naman niya sinasadya. May service ng gabi, hindi siya nagbalik. Kung ba't naman mali ang ganyang ginawa, ilang metro mula sa kanyang bahay, nakita niya, dito kaya magpalipas muna ng sama ng loob ko. Beer house, inuman, mali pero siya nagpunta. Nagkukonsensya siya, pumapasok siya, nagkukonsensya siya, nakahudi siya, pero sabi niya, sumata ng loob ko. At kumuha siya ngayon, umorder siya. Nanginginig pa siya, titingting siya sa baba kami, makakita sa kanya. Nanginginig siya, natapon ngayon yung bote, at natapon yung baso, at nabasag. Kung sabi niya, hiyang-hiya talaga siya. Dahil siyang baba sa upuan at kinuha, halos masumati siya. Sinugod siya ng mga tao ron. Sabi, huwag na po, huwag mo hawakan. Okay lang yan, huwag mo hawakan. Kami na! Inilayo siya ron, inupo siya ron. Pinasa yung natapong alak at isisi siya ng dapot. Okay lang. Tapos sabi niya, pasensyan po kayo. Okay lang, huwag kang magalala. Huwag kang magalala, okay lang yan. Baso lang yan. Tapos yung manager, binigyan pa siya ng bago. Mas malaki pa. Ano kinukwento ko sa inyo? Taka-taka siya. Hindi niya kaya ba't gano'n trato sa kanya? Ang masama nun, from that day onwards, doon siya napupunta. Every Sunday. Dahil
sa ipokritong mga Kristiyano that causes tension and stress sa kanila. Mali yun! Pero sabi niya, itong mga taong ito, nakadama ako ng welcome. Naunawaan nila ako. Bakit ang mga unbeliever, mas malawak pa ata pang unawa? Ang sabi ko, bakit ang unbeliever, mas malawak pa ata, yata, tila, malawak pa pang unawa kaysa sa mga Kristiyano na puro ipokrito? Maling minom na alak. I hate alak. Namumuhay ako sa sigarilyo. Namumuhay ako sa drugs. Na sumisira sa buhay. Pero bakit itong mga unbeliever na ito, mas tila nakakaunawa pa sa mga taong binabarat ng stress? Oh my God, help us. Na huwag tayo magdulot ng stress and tension sa ating kapwa. Lalo sa ating pamilya. May our family find our home a place where they belong. Kundi pagkakamali, kung gulpin ng tatay ang anak, gaya na lamang. Hindi po ako kontra sa palo, pero ipatayin mo sa palo ang anak mo. Mali po yun. Hindi ako kontra na tampalin ang bata sapagkat ang pamalo ay nagpapatiro ng buhay ng bata. Dahil ang pamalo pag inariyan mo sa anak mo, you do not love them. Pero yung paluin mo nang wala sa lugar at ipahiya mo sa harap ng mga tao. That's very wrong. That's why people, as young as 7 years old, nagpapakamatay. Pero wala silang nakitang pag-asa sa pamilya. Umikas ang maraming tao. Rinting-rinting sila sa araw-araw na dinaranas sila. Would you be kind sa isang tao? Iwasan nating singhalan. Para kang attack dog, para tayong pitbull araw-araw. Gusto tayong maalala na pangalan mo. Ayaw nilang madinig. Bumibigat ang kalooban nila. May they hear, whenever they hear your name. Hey, listen church, sa tuwing madidinig sa nila ang pangalan nila, it would put smile sa kanilang mga pagmumukha. Hindi masusukan sila sa tuwing mababagit ang pangalan mo. Oh my God, help us. Lalo sa ating pamilya. Alam niyo po ba isa nakapag-aral every 15 seconds? Kada 15 segundo, domestic violence are happening, being committed. Kada 15 segundo, mayroong karasang nagaganap sa bawat bahay. Isa sa 4 na mag-asawa nakakaranas ng violence within each other. Hindi lang po battered wife, there are battered husband. May mga babaeng binububog na asawa, pero may mga lalaking binububog din ng asawa nila. Pinipitsarahan, sinasalya. May mga ganun din. Nalagtad nga sa ating bansa, walang batas sa battered husband. Pero alam nyo, 20% of all murders, 20% ng lahat ng patayan na gaganap take place in the family. And those 20%, 13% ron ay nangyari between husband and wife. It's very sad. Listen, araw-araw may nagpapakamatay. 2 sa 5 lalaki nagpapakamatay araw-araw. Isa sa 7 babae nagpapakamatay due to tensions and stress na bunga nila o bunga ng ibang tao. Ito masakit na mga kapatid. Kada oras, ay sa statistics, kada isang oras, may hinahalay, nirarik na babae, pinapatay pa. And we used to say, it's jungle out there. Jungle. Parang nasa kagubatan, puno-puno ng mababangis na hayop. It's jungle out there. And people would stay outside the home. Mas gusto pa na doon sa jungle. Bakit? Somehow, they would feel welcome. Bakit ang tao ayaw umuwi sa bahay? Pagdating mo nga naman doon, hindi ka pa nakakaupo, binubungangaan ka na, sinisinghalan ka na, minamaltrato ka na. So we have to say, it's jungle out there. Bakit to? Dahil may minsan, hindi siya nakaranas sa kapayapaan sa bahay. Church, that's the difference between us and the unbelievers.
I hope sa ating mga tahanan, uuwi sila. They would find a little heaven in our home. Kahit na konting anong bagay that would give them smile para sa ating mga anak. Tulungan tayo ng Diyos. Stress in the home is like a machinery na mayroong mga dahon-dahon, may mga bato-bato na yung makina para makatakbo ng maayos, kailangan oil. Pero yung stress, ang nilalagay doon sa makina hindi oil, kundi buhangin, bato. So it would be destroyed. Tulungan tayo ng Diyos na instead of causing tension, stress, it would cause the oil sa mga machinery ng ating bahay. And how do we reduce? And this is the good part. Masakit yung unang bahagi. But let me give you how to reduce stress and tension sa ating bahay. Paano natin magiging konting langit-langitan na ating mga bahay? Tulungan tayo ng Diyos. I mean, lahat tayo. One, learn to laugh. Learn to laugh. Bring back the joy and fun, light sa ating bahay. Proverbs 16, verse 13 ulit. Di ba sinabi? Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Learn to laugh. Maintindihan na ating mga anak na ang puso mo ay nagdudulot ng saya. Nakangiti tayo. Masaya ang puso, nagpapasaya ng mukha. Kung yun basahin niyo susunod. Second, din sa verse 16. Learn to laugh. Lahat ng mga araw ay nagdadala natin sa masama. Ngunit siya may masayang puso, lagi may kapistahan. Learn to laugh. Magkaroon ng katuwaan ang puso mo. Magdulot ng katuwaan sa magulang mo, sa iyong mga anak. Verse 17 and 22. Chapter 17, verse 22. Di ba sabi ng Bible? 17, verse 22. Basa. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Be able to heal broken heart sa inyong mga tahanan. Learn to laugh. Ano yung broken spirit? Ito yung spirit of a man. And by the way, ang spirito ng tao, it should be the wellspring of life. Ang spirito ng tao should be the joy kung saan bumubukal, nagdudulot ng katuwaan. Pero pag broken yung spirit, broken yung wellspring, walang lalabas sa tubig, walang lalabas sa katuwaan, lahat damay-damay, puno-puno ng kalungkutan, wherein it should be full of zest, full of enthusiasm. Pero dahil sa broken ang spirito mo, para kang merong walang silbing balon. So huwag tayong maghanap ng konsumisyon, mga kapatid. Huwag tayong maghanap o manghila ng galit. Proverbs 15:1, hindi po sabi. Proverbs 15:1. Ang malubay na sagot ay nakapagpapabawi ng galit. Pero din sumunod, basa. Ngunit, gusto yung puro-puro tayo ng galit? Okay? Magsalita ka ng mabibigat. Bubo ka kasi, wala ka kanta kasi, tamad ka kasi, etc. Huwag ka magtaka isang araw, sasaksakan ka ng patraidor. Subukan mo ang guro, ang magulang, na wala na ginawa kundi tirahin, pababain, ang moral ng kanyang mga subordinates. No wonder ang mga tao natututong kumuha ng baril at pumatay ng kapwa niya estudyante. That's wrong! Pero bakit nagkagano sila? Sapagkat mabigat ang salita, hindi lang ang galit ng tao. Huwag sana tayo magdahilan na ang tao ay mahina ang galit, kundi tayo ang maging malubay na sagot. Hindi ko sabi kung sutihin natin sila, but laughter is a gift ng Diyos na ibinigay sa atin. It would release tension. It would keep our spirit from being broken. Find joy and laughter. Hindi yung puro tawa na lang na wala sa lugar. Alam mo bakit may mga sumikat na tao tulad ni Bertao Marcelo? Bertao Marcelo, pag ito'y nababanggit ang pangalan niya, nakangiti ang mga tao. Hindi naman sinabi kung gagaya ng kanta ni Freddy Aguilar na tawanan yung problema. Habang tinatawanan mo, gagawa ka ng solusyon. Ibig sabihin, para maging malaya kang mag-isip ng solusyon. And medical science has proven, sabi nila, that when you laugh, when we laugh, pag masaya ng puso mo, chemicals and enzymes, inire-release ng utak natin na nakapagpapaganda ng kalusugan ng ating katawan. Pagka masayahin kang tao. Ay, sa isang article, scientists have been studying yung epekto ng
katuwaan yung laughter sa tao. Ito sabi nila, laughter has a profound and instantaneous effect sa bawat organ ng tao. Laughter reduces unhealthy tensions. Laughter relaxes tissues. Dahil sa laughter, both mentally and physically, ang tao ay nabebenepisyuhan dahil sa masayang outlook sa buhay. So the next time you feel nervous, indulge in a good laugh. Try to have some fun. Hindi gagawin mo sa mga. Look for something happy and funny. And I don't think, hindi ko na pwedeng dagdagan pa yung stress na sinasabi natin, but what I want you to do is learn to laugh. Ang mga bata should pick the spirit of our parents na masayahin. Magkaroon ng biruan, malinis na biruan. Hindi pinagbabawal ng Diyos yun, mga kapatid. 3 things that our kids should have in our spouse. Give them life. Magandang buhay. Second, give them love. Someone cares for them. Number 3, give them laughter. May we be the source of fun and joy and laughter sa ating tahanan. 3 rules na ating magkakalimutan sa ating bahay. Be fair. Be fair. Be fair. Pag fair ka, alam mo tama't mali. Alam nila ang tama't mali. And then sa pagdidesisyon, be firm. And number 3, have fun. Make your home a happy home. Learn to laugh. Huwag maging, alam nyo, isa sa kinainis ko na programa sa television, yung brother na kunting bagay na sabi nila, nakakainis yung gano'n. Kunting sa talang, tensional sa aarte. Ang aarte. Puro hipokrito. Ano ba na ikaw ay napili, lalabas sa bahay? Tapos, alam ba, tapos mga tao, tensya, ang aarte nga eh. Kaya nga, ang mundo ng showbiz, kaplastikan, ang pinaiiral. Nakakalungkot to. But be real sa ating pamilya, sa ating kaibigan. Lalo tayo mga Kristiyano, learn to laugh. Do not take things too seriously na malilit na bagay. Nagduduel ka ron na sinubos mo oras mo. You try to lighten up. Try to lighten up. Pero tayo mga Kristiyano magulang, ang ating responsibility, let us create an atmosphere sa ating bahay kung saan ating mga anak could easily choose the right path. Isang araw sabi sa akin, habang nanonood ako sa baba yung Senate hearing, etc. Nasa taas siya, Dede! O bakit? Huwag ka nang makinig kayo? Magbibidyo ko. Anong gawin mo? Sisigaw lang ako. Sige, sumigaw ka. Hindi ako sumigaw na sumigaw. Hindi ko alam sa inyo pinadala yun. Pero sigaw lang siya na sigaw. Hayaan ko lang siya. Trip mo yan eh. Okay? Pero nakabantay ako. Baka kung ano pinagagagawa ng anak ko sa taas. Tapos kinabukasan naman siya, Dede! Magbibidyo ko kami ngayon. Sige lang. Ano gagawin mo? Mag-ano ako, mag-exercise lang ako. May mga tao, nakakita na naka-short sa church, kaya mo nakakita na ng demonyo. May mga pastor na lang ko, mga kapatid, kung mayroong pastor na gusto maayos ang pagsamba, ako na. Amen? Babae dapat nakadamit, babae, lalaki nakadamit, lalaki dapat. Pero, puputusan mo yung mga tao, walang maayos sa damit. Magbigay ka muna bago mo siya tirahin. May mga pastor, kung tirahin mga babae nakapantalon, ganyan na lang. Kung tirahin mga nakashort na lalaki, ganyan na lang. Ang tanong ko, nabigay ka mo ng pantalon o skirt na sa babae? Pakakalungkot to, sometimes. Yung mga magagaling na mga pastor, sa pulpito, ngayon sila nakakulong dahil ng babae. Ang yayabang ng mga tao, nag-ayos pa ng sapatos sa pulpito, pero ang bunganga, kung manira ng kapwa, pati mga politiko, gaya na lang. God help us. Pangalawang bagay, learn to laugh. Secondly, to release tension, para mawala ang tension and stress, cultivate contentment. Cultivate contentment. Again, Proverbs 15:16.
Cultivate contentment. Matuto tayo na magkasya. Okay? This is balance. Yan yun, 15-16. Basa. Masaya ka kahit may konti ka. Kristyano ka. Ang laki-laki nga ng yaman mo, bilyon-bilyon na ang yaman mo. Pero puno-puno ka ng kabagabagan. Matuto ka makontento. Verse 17. Basa. Steak na kinakain mo. Ang mamasal-sal na yan. Pero wala mo kayo di magmurahan, mag-awayan, magtirahan, magbastusan, sarap ng pagkain. Eh mabuti ng talong, okra, talbos, suka, patis, toyo, kinakain mo na may pagmamalasakitan. Nilaga na namin talong. Ilang kain namin? Ang ulam ay isang latas sa sardinas. Ilang kain namin? At yung anak na intindihan. Panginoon, isang araw, mag-trabaho ko, mag-aayos ako, tutulungan ko magulang ko. You see? Cultivate contentment sa ating mga pamilya. E yung konting takot, may ilam yan kasi maraming kayamanan. And we try, some people, try to cope up with the Joneses. Nakakala na pag meron kang bagay, meron kang ganito, na meron sila, you will be happy. Mga kapatid, things, ang mga bagay won't make you happy. Siguro sandali lang. Bakit may mga tao, ang dami nilang mga gadget, tambak-tambak, mga mamahaling mga bagay-bagay. Ano, bakit? Kasi, tatambak ka kasi yung isa, na wala na katawan niya, pamidong di ba, mas masaya siya. Hanggang sa tambak-tambak na, hindi siya nasyahan ng todo-todo. Because things will not make you happy. Ano yung what would make you happy? Give them away. Hindi ginagamit, pamigay nyo. Cabinet nyo, napuno-puno ng mga damit, na hindi ginagamit, kunin nyo mga hindi ginagamit, pamigay nyo na. Kaysa mabulok lang yan doon. Ang ibig sabihin natin mga kapatid, cultivate contentment. Tignan nyo, Luke 12:15. Luke 12:15. Pakibasa. Luke 12:15. Okay, basa. Hindi tama ang buhay na puro-puno ng kasakiman, mga material na bagay. Hindi pero susukat ng material na bagay ang kasaganan ng buhay. Sabi ni Abraham Lincoln, content makes poor men rich. Pag kontento ka, ikaw na mahirap, yayaman ka. Gaganda ang aura mo sa buhay. Discontent makes rich men poor. Mga kapatid, wala po sa ginintuang plato ang sarap ng pagkain. Niwala ka sa akin, mas masarap pa kumain tayo mahirap sa balat, sa dahon ng saging na nakakamay. Hindi sa pagkain, no? Kundi the way you eat, because you have the joy. Isang Persian na mayaman sa kala niya, sobrang yaman na niya, and he thought he has all the wealth in the world. Meron siyang malaking lupa, ari-arian, lahat ng bagay sa kanya. He thought he was so happy, wealthy. Sa araw dumating sa niya, isang kaibigan niya matagal, na hindi niya kilala. Sabi niya, ay Brad, sobrang yaman mo na nga pala talaga. At nato ko para sabihin sa iyo, meron pa mas mayaman sa iyo. Ang may-ari ng mga brilyanteng ito, na pag namina mo, yung pinagmiminahan niya, ikaw, ay yayaman ka ng todo. That night, sa kanyang pagtulog, sa kanyang kama, gising na gising siya magdamag. Ang diwa niya, nag-iisip, na meron pa pala mas mayaman sa akin. Gusto ko makuha yung yaman na yun. And he decided, na ipagbibili ko lahat ng aking yaman, ari-arian, at kukunin ko lahat ng pera, hahanapin ko yung pinagmiminahan ng diamanting ito. And he was able to tour around the world para makuha niya yung gold mine na tinatawag na Golconda. The most magnificent mine in all history. Pero alam niyo, he failed. Yung nakabili na kanyang lupa, may alagang camel, pinainom doon sa malapit sa sapa, naserve ng kanyang ari-arian. Habang na malapit yung camel, na sinaga na araw yung tubig, nakita ng tao, parang may kumikintab doon. Nilapitan niya, at sinumuli hukayin. Nasumpukan niya ang mina ng brilyante, diamante doon sa lupa ng Persian na iba na may-ari.
Nakalimutan natin madalas na yung yaman na ating hinahanap, doon para sa ating bahay. Yun yung pamilya. Our children would rather go to gadgets, technology. Sila po ay para natin nilagay sa superhighway ng kamatayan. Dahil madalas hindi natin sila nakakausap. Gadgets, pinaglalapit ang malalayo, pero pinaglalayo ang malalapit. Nagkakainan, hindi nagpapansin ng puro pindutan ng pindutan. We are supposed to love people and use things. Pero baliktad na nangyayari. People tend to use people and use things. Mga kapatid, madalas ginagamit ng tao ang tao instead of loving them. Ginagamit at their own advantage. Dapat ang ginagamit things, hindi people. People should be loved and things should be used. Pero baliktad ang ginagawa ngayon. Philippians 4:11. Ano po sabi ng Bible? Philippians 4:11. Basa. Tutunan na masiyahan sa anumang kalagayan ang aking kinaroroonan. 1 Timothy 6:8. 1 Timothy 6:8. Begin. Ngunit kung tayo'y ang mundo, food, clothing, shelter. Sa Panginoon, you should be contented if you have food and raiment. Hebrews 13:5. Pangako ito nito sa atin. Basa. Hebrews 13:5. Di ba sinabi ng Bible? Begin. Mangilag kayo, magkasa kayo sa inyong tinatangkilik. Siya rin nagsabi, sa anong paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anong paraan, hindi kita papabayaan. Amen? Ang Diyos, hindi magpapabaya. Contentment should be cultivated. And people who tries to make more money at napapabayaan ng pamilya, there's nothing wrong with money. It's the love of money, yan ang problema. We need money, pero hindi yun dapat magpaikot ng ating buhay. Importante yung pamilya. Number 3 and the last, alleviate anger. Alisin yung anger. 1, learn to laugh. To release tension, learn to laugh. 2, cultivate contentment. Number 3, alleviate anger. Proverbs 14:17. Proverbs 14:17. Ibig sabihin, alisin nyo ang puot. Basa. Begin. Siyang bugnutin ay mangmang. 15 verse 18. Chapter 15 verse 18. Basa. Ang may tao ay pinilang sa sapato, uli siya ang bukod sa kaya sa pamamaraan. Mga simpleng salita, mga kapatid. Ang mainiting tao, humihila ng pagtatalo. Pero siya makupad sa galit. Hindi ba sa mamagalit? Sabi nga lang ng Bible, huwag libugan ng araw ang galit mo. Ephesians 4:26. Pero kailangan magalit ka sa damang pagkagalitan. Pero pag makupad ka sa galit, pumapayapa ng kaalitan. 18 verse 13. 18 verse 13. Basa. Again, you listen more. Huwag kayo agad sagot na sagot. Magaling muna kayo. Para hindi kayo tawaging mangmang. At hindi ka mapahiya. 29 verse 20. Chapter 29 verse 20. Basa. You see? Nagmamadali ka sa pagsasalita. You are trying to defend yourself. Sabi ng Bible, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa sa mangmang kaysa sa kanya. Mabuti pa yung mangmang, may pag-asa pa. Pero yung tao na nagdudumali, yung walang tigil, wala sa lugar. Ano lesson dito mga kapatid? The way to control anger is to control your mouth. Control your tongue. Sabi rin sa lalaki sa kanyang mga kaibigan, hindi asawa niya, dito sa bahay namin, ako ang may huling salita. Sabi ng asawa niya, ano ka mo? Yun na. Basta sinabi mo, ako huling salita. Yes, darling. Siya mabait. Nothing will reduce stress and tension sa bahay.
kung kukontrol natin ang ating mga dila. Sabi ng Bible sa Ephesians 4:26, magalit ka, pero huwag ka magkasala. Ano sabi ng statistics? 90% ng lahat ng friction sa bahay, sa pamilya, ay dahil sa maling tono ng pagsasalita. Wala sa lugar na tono ng pagsasalita. A person is angry sa tamang pagkagalit. Alam niyo, sa tamang paraan at sa tamang moment, mas malaking papuri ang ibinibigay sa kanya. So let me close with this. Ilang verses na lang. And lastly, I would like to add this. Yan yan, isa lang. Sabi ng isang babae sa isang pastor, basta sa totoo lang, ako'y napakahirap talaga na malabanan yung pasensya, napaka-hina ng pasensya ko. Sobrang talaga ako bugnuting. Sabi ng pastor sa kanya, naku talaga marami na ako alam dyan. Parang shotgun ho yan pag pumutok, hindi mo alam kung mangyayari. So pagka di ka tumigil ka, bubugnit mo na wala sa lugar, parang napuputok ng shotgun, hindi mo na makikita ang magandang bunga, nakapaminsala ka na ng tao. Proverbs 16:1, yun yung ulit sabi ng Bible. Proverbs 16:1. Ang malubay na sagot ay nakapagpapabawi ng puot. Alala nila sa pagsagot. Wala hong mawawala sa pagkalaki na matinong pagkatao ang malubay na pagsagot. Lastly, let me add this. Walk in wisdom. Lumakad tayo na may karunungan to release tension and stress. 15 verse 21. Sa verse 21, tinig po sinabi, walk in wisdom. Basa, ang kamangmangan, there are people who are so stupid, pinagmamagaling ang kawalan yung nalalaman. Ano sabi sa verse 22? Kung saan walang payo, nagugulo ang mga panukala. Ngunit sa karamihan tagapayo, matatatag. Again, learn to listen. Verse 33. Basa. Unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. So learn to walk in wisdom. I'll share you a story. Kung dala niyo si Kevin Carter, search sa Google. Kevin Carter ay isang Pulitzer Prize awardee sa magagaling niya makakuha. But he ended up sad. Isang araw, di umano itong si Kevin Carter, di umano napunta sa continent in Sudan, South Africa. And he was able to capture a picture ng isang bata na naghihingalo na dahil malnourished, naghihingalo na. Okay? At sa di kalayuan, mayroong buitre. Buitre is a vulture. Kumakain ito ng mga patay na hayop, tao o hayop. Nakabangkin yung buitre sa di kalayuan, nakatingin sa batang naghihingalo at mamamatay na dahil sa malnutrition. And he was captured that moment. Kinunan niya. And then, umalis sa sandali, ay siya nadinig ko, tila nagsigarilyo, uminom yata, nagmerienda sana. Ano nyo, putuloy ko ng istorya. I-advance natin. That picture won him a very high price award. Sa kuha niyang yun, kumita siya ng maganda, kumita sa malaki. Pero yun, hindi nagtagal, si Kevin Carter, at age 33, he killed himself. Nagpump siya ng carbon monoxide sa kanyang truck. Alam niyo bakit? Hindi niya mapigilan ang konsensya niya. Hindi niya mapigilan ang konsensya niya. Dahil napainaral niya, kuha magandang premyo, pero naglalaro sa kanyang kaisipan ang bunga ng litratong yan. Pagbalik niya, pagkatas sa makunan, pagbalik niya, nakita niya, kinakain na ng vulture yung ulo ng bata. Namatay yung bata, kinakain niya. I should have shoo away the vulture. I should have picked up the boy. Pero mas kinunan siya. Yes, nagbigay sa akin ng magandang pangalan. Pero kung sense niya, hindi mawala-wala that it caused the death of the boy. Kevin always carried around the horror of the work he did.
Pag kayo naging dahilan ng tension sa tao at nag-stress, hindi niyo mawawala sa isipin kung sa kayo mamatay unless you ask forgiveness at pagbago. Now, before we close, let me show you 2 videos. First video and the second video. Panoorin niyo po mga kapatid.